Magandang Martes ng hapon po. Muli pong inyong lingkod, si Chef Roy. Sa hapon pong ito, ang video pong ito ay tungkol po sa pinapost ko kahapon na sa Bible, Pangalawang Korinto 4:3-4. Ang sabi po doon ay binulag ang mga hindi sumasampalataya kay Jesus, binulag ng Diyos ng daigdig na ito upang lalong hindi makita niya ang kaluwalhatian ni Jesus na larawan ng Diyos. Ang Diyos po ng daigdig nito ay wala pong iba kundi si Satanas. May nagbanggit po sa akin na hindi rin nag-gets, hindi rin po gaunawaan, at yung tungkol po sa hulugan ng iglesia, hindi rin po niya naunawaan. Kaya po baka magulo yung pagkaka-video ko po kahapon, kaya ulitin ko po ngayon. Ang inyong lingkod po ay nais pong sumagot kung may magtatanong, pero hindi po ako nakikipagdebate tungkol sa salita ng Diyos. Ito po, kahapon po ito, ulitin ko na po ngayon. Pakinggan po natin, Pangalawang Korinto 4:3-4. Ganito po ang sinabi. Kung may talukbong pa ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo, may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Jesucristo na siyang larawan ng Diyos. Yun po. Ibig sabihin ng binulag ni Satanas upang hindi makita ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus na larawan ng Diyos. Para po mag-gets, unahin mo sa bulag, yung literal ng bulag. Kapag ang tao ay bulag ay yung kung saan po siya nakaharap, kahit natutukan mo ng spotlight na malakas, ay hindi po niya makikita. Tama po ba? Dahil bulag. Ang taong bulag po ay kahit anong ganda ng tanawin sa paligid, o anong ganda ng restaurant, o anong dami ng pagkain, kahit na napakaraming ilaw na kasindi, ay hindi po niya makikita ang nasa paligid. Tama po ba? Dahil bulag siya. Pero dito po, hindi po literal na binulag. Binulag sila ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Sino po yun? Si Satanas po yun, ang Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Kasi po, nauna kong nabanggit sa inyo na ang Diyos at ang daigdig na ito ay magkalaban. Pero ang Diyos ang lumikha ng daigdig na ito. Kaya po, naging kalaban ng Diyos dahil sa atin na nakatira, sinasaway natin ang utos ng Diyos at hindi natin sinusunod ang kanyang kalooban at hindi tayo sumasampalataya sa kanyang anak na ating Panginoong Hesus. Sa halip ay doon po tayo sumunod sa Diyos ng kasamaan dito sa daigdig ito. Kumbaga, binulag po tayo dahil masarap pong magkasala, di ba? Masarap pong, halimbawa po, binigyan tayo ng choices ng Diyos. Mayroong taong naghayag ng salita niya. Hindi natin papakinggan kasi parang boring, pero subukan mong magkwento ng kabastusan, marami pong makikinig. Doon po sila, yun po ang kanilang gusto. Yun po ang ating, kung masarap po magkasala, di ba po ba? Kaya hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, kaya binulag tayo ni Satanas, yung Diyos ng daigdig na ito, Diyos ng kasamaan. Si Satanas po yun, binulag po tayo. Hindi po literal na bulag na hindi tayo pwede magtrabaho, bulag, may mata, malinaw ang paningin, pero binulag. Kahit anong paliwanag ng mga pastor, hindi natin marinig. Narinig natin pero hindi maintindihan. Naging mapurol tayo sa salita ng Diyos dahil binulag tayo
ni Satanas. Mas inuna pa natin yung layaw, mas inuna pa natin yung mga bisyo, yung layaw, yung makamunduhang gawain. Yun po ang kahulugan po ng binulag ni Satanas upang lalong hindi makita, umaunawaan ang salita ng Diyos. Pero pwede po natin ihihiling sa Diyos na gabayan po tayo paglooban ng banal na Espiritu upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kung ang banal na Espiritu ang manguna sa atin, hahanapin po natin ang mga salita ng Diyos. Hanapin po natin at nais po natin malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero kung hindi po tayo tumalima sa salita ng Diyos at ayaw talaga natin, napakasarap po kasi magkasala. Sa totoo lang, di ba po ba? Masaya, kumbaga yung gimmick doon, gimmick dito, casino, babae, napakasarap po, di ba? Kaya yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, parang napaka-boring. Kaya ayaw natin. Kaya binulag tayo ni Satanas. Kung mayroon man magsalita tungkol sa Diyos, ay hindi natin pinapakinggan at hindi natin pinapansin. Wala tayong nakikita, wala tayong naririnig, wala lahat. Hindi po natin gusto ang salita ng Diyos dahil po binulag tayo ni Satanas. Yun po ang sa Revelation po, sa pahayag, yun po ang parang ang labanan po doon, nais ni Satanas na mahikayat niya ang lahat. At ang Diyos naman po ay pinapapilit tayo. I-content ko po bukas na hindi tayo ginawang robot ng Diyos, kundi mamili po tayo. Pero ang choices noon, sinabi ng Diyos na mamili ka, nandyan yung kapahamakan, nandyan yung pagpapala. Pero sinadjust po niya na biliin mo ang buhay upang mabuhay ka, pati ang iyong pamilya. Kaya po, basahin ko po bukas, kasi po hahaba masyado. Tungkol po sa iglesia, na sinasabi ko, ang building po na nakikita natin na doon ginaganap paglinggo ang gawain. Diba, church na mayroong umaatin, may pastor, may choir, may sumasamba, may nag-aayos ng parking, may nag-aalinis, may nagdadala ng tubig. Pag nabuo po sila, yun po ang iglesia. Kasi ang iglesia pong ibig sabihin, pinagsama-sama ng Diyos na kanyang iglesia. Hinahabagan niya. At nais na maglingkod sa kanya, na humihiling na pagkalooban ng banal espiritu upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. At ang mga pastor na hinirang niya, pinagsama-sama doon. Sabi po, mga Christian po yung sumusunod kay Jesus. Mga manampalataya na pinagsama-sama ng Diyos, pag nabuo po yan, nandyan sa lahat, yun po ang tinatawag na iglesia ng Diyos. Kapag wala po sila sa building na yan, ang building na yan ay hindi po iglesia yun, building. Kaya po natawag na iglesia dahil sa mga taong nagsama-sama na kinahabagan ng Diyos, pinagsama-sama ng Diyos. Ang Diyos po ang nagsama-sama sa kanila upang magtipon sila at sambahin siya. Pero kung building lang po yun, ang iglesia po, hindi lugar, hindi building, kundi tao. Mga tao na kinahabagan ng Diyos at nagkasama sila. Kaya nga sabi, tinayo ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ni Jesus, at si Jesus ang ulo ng mga iglesia. Kaya si Jesus po ang ating susundin. Wala po yung mga propeta na yun, kinansila ng Diyos Ama. Noong panahon ng mga propeta po ang susundin. Pag nagkasala po sila noon, inutos ng Diyos na magkatay ng hayop para ihandog ang dugo, para patawarin ang mga kasalanan. Pero po, naging abuso ang tao, naging kung marami kang palang hayop, kung mayaman ka, siya sa iyo magkasala. Kaya kung mahirap ka naman, hindi ka makapaghandog. Kaya po, pinalitan ng Diyos ang kanyang paraan sa pagliligtas. Wala na po yun. Wala na po yung batas ng propeta, mga batas ni Moises, kundi yung batas ni Moises po ay batas din naman ng Diyos. Inutos ng Diyos kay Moises na sabihin sa mga tao, dahil ang propeta lang naman po ang kinakausap ng Diyos. Ang Diyos, noong panahon yun, hindi nakipag-usap sa mga tao
kung sino-sino man. Propeta lang ang kinakausap niya. At yung batas ng Diyos, doon niya sinasabi sa mga propeta. Pero noong pong panahon ng propeta ay hindi po, wala pong isang naligtas maliban sa mga hinirang ng Diyos na propeta. Kaya po pinadala ang kanyang anak na ating Panginoon Jesus dito sa mundo upang ang sino man sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya si Jesus po ang daan. Ngayon po ay Kristiyano na tayo, hindi na tayo, wala na yung Israelita, wala na yung Hodyo, wala na yung mga propeta. Si Jesus na po ang daan. Ang turo na po ni Jesus ang ating pakinggan. Ang turo na po ni Jesus ang ating sundin. Uli po, ngayong lingkod, si Broy.